Father, alam mo, last kong punta dito, 2014. Wow. So, ang tagal na pala. Oo, retreat namin nun para sa ordination to the diaconate. Natatandaan ko yun. Sama si Father John Barro. Oh, andito na pala mga ano natin, copymates. Oh, welcome to Holy Apostle Senior Seminary. Father. What makes this seminary unique compared to other seminaries? Oh, itong seminaryo namin, Father Kevin, pinagmamalaki ko kasi ito ang seminaryo for diocesan na purely for late vocation. Pag sinabing late vocation, ano yan? Yung mga later on in life na sumagot Yes. ng tawag. Yes, Father Kevin. Ito yung seminaryo para doon sa mga nagtrabaho na sa labas, nakagraduate sa labas, no? At nag-isip na gusto magpare, no? So, itong seminaryo na yon, no? Kasi itong seminaryo na to, dapat tatanggapin ka rito kung ikaw ay may college degree na at merong professional work. No? Talaga? So yun yung iyong first requirement, no? 'Di ba sa ibang seminaryo dapat doon ka mag-college o doon ka mag-high school, tapos hanggang sa doon mo kunin yung theology, yung MA. Pero dito sa amin, no, sa labas pa lang na-take mo ng iyong course or yung iyong major and then nagtrabaho ka na. Sino ba yung Holy Apostles, Father? Oh, Holy Apostles, syempre yung mga alagad ni Jesus, 'di ba? At associated tayo diyan kasi kahit yung mga alagad ni Jesus, alam naman ng lahat, may trabaho na. Nagtatrabaho na, no? Bago sumunod kay Jesus. Mga fishermen, di Yes. ba? At saka syempre si Matthew, tax collector. Kumbaga, katulad namin, may trabaho na kami before. Iniwan namin at sumunod kay Jesus. At yan yung Holy Apostles. Balita ko, may mga sikat na dito ng mga alumni. Abay, syempre, pinagmamalaki natin, unang-una, Father Dave Concepcion. Of course, the famous talk, recollection, pilgrimage giver. Yan, dati si Father Dave ay dating engineer yan. Mechanical engineer Mechanical daw. engineer, yun ang kanyang profession bago pumasok. Syempre, ang unang obispo ng nag-graduate dito, tagtapos sa Holy Apostles, syempre si Bishop Milo Vergara, Bishop ng Pasig. Pati raw sa Sorsogon, si Bishop Alan Dialogo. Yan, at syempre ang pinakahuling na ordain na bishop dito, yung aking rector, inabot, no, si Bishop Robbie Gaa. May isa pa akong kilala na sikat na alumnus nito. Sino pa? Father Daniel Volter Hui. wala na yan sa mga nabanggit ko. Ayan. Anyway, isa pa sa mga request sa mga kapimates ay magkaroon ng seminary tour at i-introduce sa inyo ang discernment para naman sa buhay seminaryo. Yan ang magandang pag-usapan natin at magandang isama natin sila para malibot natin, mapakita natin ang seminaryo at ang buhay ng isang seminarista o nagpapare. Dito lang sa Kape At Kampay! Halika, halika natin dito. Father Kevin, ito ang classroom dito sa aming seminaryo. Wow! Maganda rin pala ang classroom dito, ha? Malaki at aircon. Abay, syempre, para komportable ang pag-aaral ng seminarista. Ano ba mga classes ang ginagawa dito? Anong year level na nagkaklase dito? Father, first year and second year philosophy, di ba? Kailangan sa nagpapare, merong kursong philosophy, di ba? At dahil kami ay late vocation na, meron na kaming college degree sa labas, so yung completion na lang, no? So 2 years na lang ang philosophy namin. So first year and second year, ito yung classroom. Tapos doon, kapag nag-third year na, doon pala kayo magpa-first year theology. Yan, pag theology na, pag graduate ka na nung course na philosophy, doon na kami naka-enroll sa San Carlos School of Theology. Pero alam mo, Father, sa seminaryo, yung classroom, hindi lang yan classroom eh. Marami rin mga ginagawa dito, Father. Abay, siyempre, dahil dito rin kami nakatira, di ba? Dahil nandito ka rin naman, itong classroom na to, paggabi, nagiging lugar kung sa kami nagmo-music practice. Di ba? Siyempre, alam mo naman, pag seminarista, kahit di ka kumakanta, kailangan mong kumanta. Matutong kumanta at aralin yung mga kanta. So dito namin ginagawa yon. Dito rin kami nagpa-practice sa mga
presentation at performances, di ba? Pag may programa, programs. pasasayawin, pakakantahin, at kung ano-ano pang ginagawa, intermission, dito, ginagawa yon. Ang dami na siguro nakitang mga, mga performances. Ang dami na kung makapagsasalita lang yung mga pader at mga sulok ng classroom na to, sasabihin, oy, paulit-ulit nyo na yung steps na yan. Ha? Marami, ilang taong ko na nakikitang steps Bumenta na yan. na yan, kumita na, di ba? Oo. Yan. So, ito yung classroom na to, na gamit. Siyempre, paggabi, may mga activity kayo ng batch, no? May activity kayo na kailangan nyo pang magpuyat, no? Dito na rin namin ginagawa. Kasi, siyempre, kung group activity siya, hindi pwede sa mga kwarto. So, dito, para pwedeng magsama-sama. Nako, common na tanong to ng mga kapimates natin, no? Ano ba ang buhay sa seminaryo? Naalala ko, uso tong vlog na ganyan, yung mga A Day in the Life of a Seminarian. Magandang ikwento natin, Father. Ano ba ang rising ninyo? Simulan natin sa simula ng araw. Oh, ang rising dito, well, of course, no, dahil dito, late vocation na nga at considered matured na, wala nang bell. Not unlike sa inyo ba may bell? May Nung bell kami, college? oo, 5:15. 5:15. Sa amin dito, around 5 to 5:30. Bakit? Kasi, syempre, marami kayo. Ang banyo, isa lang. Oo. No, although ilan ang cubicle nun, pero unahan na lang kayo. Diba? So, ibigyan mo space mo ng sarili mo 5 to 5:30 dahil 5:30, start na kami ng aming morning prayer with holy hour. Same sa amin, ganun. 5:30, morning prayer. Pero morning prayer, afternoon sa amin ay meron kaming spiritual reading, pati meditation, no? Actually, minsan, extension na lang, night. Correct. Siyempre, napuyat ka, gumawa ka ng project, nag-meeting kayo, nag-aral ka, may exam. Sigurado puyat dahil gigising ka alas 5. Tapos, magdadasal, holy hour. De, siyempre, pagka ito na, pag pinatay na ang ilaw para sa meditation, ayan na. Nagme-meditate na with the Lord. Kaya ang model natin si Sleeping St. Joseph. Correct. Buti kasi si Sleeping St. Joseph ay nakahiga. Ito, matututo kang matulog ng nakaupo. At minsan, nakatayo. Talagang lahat ng magagawa mo talaga. Pero dyan yung mga magandang balikan. No? Umaga pa lang, meron na agad dasal. And then, susunod nun, misa. Siyempre, kailangan simulan ang araw na mayroong pasasalamat at paghingi ng gabay sa Panginoon through the holy sacrifice of the Mass. The most important, I think that's the most important schedule in the life of a seminarian. Of course, siyempre, dito tayo hinuhubog at ang buhay natin ay nakasentro sa banal na misa. Kaya naman talaga, importante yun, no? Mawala na lahat ng anumang activities, hindi ang misa. Kasi dine-develop sa ating spirituality of the Eucharist, yung love for the Eucharist. Na, pagpapari ka, tapos hindi mo mahal ang Eucharistia, ano yun? Ayan, diba? correct. No? Di ba, linang walang pasok sa eskwela pero hindi mawawala ang misa. Yun, so pagkatapos ng holy hour, ng morning prayer, tapos misa, ayan, breakfast na yung sunod. The favorite part of the day and the most important meal of the day is breakfast, Father. Yan, After breakfast, pagkatapos ng breakfast, kanya-kanya na yan. By 8 o'clock, so nasa sayo na yan. So matatapos ang misa mga around 7 to 7:15. Breakfast na yan. Basta 8 o'clock, nandun ka na sa classroom mo. Whether So, dito or dun sa San Carlos School of Theology, kung nasa theology level ka na. Pero Father, minsan, syempre, yung klase, may mga araw na may klase, may mga araw na walang klase. Anong ginagawa kapag walang klase? Ayan na. Siyempre, para naman din, di ba? Para naman di tayo dumaan sa pagiging estudyante. At lahat ng estudyante, tingin ko, nag-aabang ng announcement ng walang klase. Walang klase. Ano ba yung mga dahilan na yun? Bagyo. Bagyo. Akala nyo, yung mga nasa labas, pag may bagyo, wala, may bagyo din. Siyempre, umuulan din naman dito. Buti pala dito nagsususpend ang klase, no? Nung nasa minor seminary kami, walang suspension ng classes. Basta dumating yung teacher. Kasi ma-teacher namin doon, amphibian. Ayan. Umulan, bumagyo, nandoon na. Kasi bababa lang naman eh. Yes, lalo na kung taga dito rin naman ang teacher, di ba? Pero, yun, so, pag walang klase, either matulog ka dahil puyat ka, yan, pwede yan, dahil malaya ka namang gawin. Or, yan, dyan mo gagawin yung mga hindi mo natapos nung isang araw. So, kung may assignment ka pa, gawin mo. Kung meron kang kailangan linisin, kung meron kang kailangan kumpunihin. Kasi nga, dito, bukod sa nag-aaral ka na, meron pa kaming coordinatorship.
So meron kang binibigay na task sa iyo. Kunyari, ikaw, accountant ka, assign ka directly sa finance ng seminaryo. So nagbibilang ka ng mga koleksyon, ganun ba yun? Binabalanse mo yung budget. Tinitingnan mo. Yes, kami rin ang gumagawa. Kung CPA, siya rin ang titingin nun. Tapos, kung ikaw naman ay from medical field, halimbawa, nurse, PT, doktor, yan. No? Ikaw ang nakasign sa health ng seminaryo. So pag may sakit, yan yung mga mag-aalaga. At naalala mo, si Doc Gerard. Ay, shout Doc out. Gerard, shout out! Oh. Yan yung chaplain ngayon. Of course, doktor na siya nung pumasok dito sa seminaryo. So, chaplain siya ngayon ng Cardinal Santos. Yes. Doktor yan ng buong seminaryo dito sa San Carlos. Talaga. So, pag may sakit na seminarista, tatawagin siya. So, maraming gagawin. Talaga, hindi nauubos. So, yun ang mga ginagawa. Father, ito, na nasa seminary kami, meron din kami tinatawag na free afternoon, pati visiting Sunday, pati home weekend. May ganun din ba sa inyo? Free afternoon, yes. Kumbaga, weekly, every week, meron naman tayong time para lumabas. Pagpagupit, recreation mo, kung gusto mo ng sine, gusto mong bumili ng supplies mong toiletries o yung mga gagamitin mo para sa project, may time tayo niyan. Pero limited lang, no? So that's after lunch hanggang bago mag 6 p.m. Bago mag evening prayer, dapat nakabalik ka na. Tapos nakaka-uwi naman kayo dito, Father? Well, yung uwi, bihira, no? Dahil nga, syempre, late vocation na kami, galing na kami sa labas eh. No? So matagal na kami sa labas. So yung uwi, medyo hindi na masyado dahil confined na talaga lahat sa formation eh. No, kumbaga pinabilis yung formation o pinaikli in a sense na katulad ng regular seminary, umaabot ng 10 years or 8 years, dito pinaikli pero walang bakasyon. So tuloy-tuloy. Sa regular na seminary, of course, sa minor seminary, balita ko, once a week, Once a week sila na ngayon. umuwi. Tapos sa San Carlos, sa college seminary, once a month. I think even sa Father, ito po, magandang katanungan, yung study period. Maganda ikwento natin na sa seminaryo matututo kang mag-aral, Father. Well, dito sa amin sa seminaryo, iba ang setup ng study period. Ikaw ang hahanap ng oras mo. Kasi unang ina-emphasize dito yung time management. No? Dahil kami ay late vocation na, considering na we are matured enough, we manage our own schedule. Apart from the schedule of the seminary, merong community schedule, pero ikaw nang bahala, saan ka at kailan ka mag-aaral. Alam mo dapat, you're responsible enough kung ano ang dapat mo ma-accomplish for the day. So, wala na yun. Katulad sa regular seminary, may time, di ba? Anong oras kayo nag-aaral? Sa minor seminary, Bukod sa class, bukod sa class. Siyempre, after ng sports time, ayun, meron na kaming study period. Tapos after dinner, may study period din. Nadaanan natin ito. Isa pa sa mga paborito kong gawain. Father, naglilinis din ba kayo ng seminar? Meron ba kayong house cleaning? Of course, ang tawag natin yan, manualya. Manualya. No? Every, naman yan, once a week naman yan. Dati, nung panahon ko, Monday. After ng class, usually, that's 4 p.m. 4 p.m. up to 6 p.m., manualya yan. So maglilinis kayo, Monday yan. Assigned areas yan. So dahil doon sa grupo ninyo, bukluran ninyo, sa dormitory ninyo, or doon sa lugar ninyo, mag-a-assign kayo sino maglilinis ng hallway, sino maglilinis ng chapel, sino maglilinis ng CR, sino maglilinis ng refectory. So lahat yan, spread out yan sa lahat ng seminarista. Padre, sports time naman, syempre. Meron din kayong sports time. Kasi nakita ko, ang ganda ng court ninyo. Yes. Kaya ganyan kaganda yan dahil invested talaga rin. Partly, syempre, kailangan healthy tayo. At dahil late vocation na kami, may mga iba na sa amin, may maintenance. Naku. Iba na sa amin, may edad-edad na syempre nung pumasok. Kailangan healthy. So, 3 times a week ang sports namin. Wow, 3 times a week. MWF. So, community sports yan. Community sports to. So apart pa dito, doon sa gusto mong may time kang sarili mong sports, like ako, pagkatas ng class ko at wala namang gagawin, walang community activity, tumatakbo ko dito. Wow! Yan, so, hanggang ngayon naman, kahit naman sa priesthood ministry mo, nakikita ko sa IG mo, di ba? Kung saan-saan ka umaabot yung Strava mo. No? Sa amin noon, sa seminaryo, syempre daily.
ang sports. Pero habang nagte-theology na, Yeah. medyo meron ng konting pacing, no? So, Yeah. di ka naman pwede maglaro ng araw-araw. Ito, Father, no? Siguro panghuli na dadaanan natin dito sa katanungan natin, no? Yung pagdating sa mga sacraments, no? And the other devotions, ano yung mga sacraments and devotions na ginagawa natin dito sa seminary, Father? Oh, syempre, sacrament of Holy Eucharist, yung una, sabi natin, araw-araw. Tapos, syempre, sacrament of confession. Reconciliation, of Yeah, course. every month yan, no? Lalo na kapag... May penitential service, gano'n. Yes, penitential service, lalo na kapag recollection natin. Syempre, monthly ang ating recollection. So, doon, magkukumpisal tayo. Kailangan natin yun no? At syempre, kasama na rin doon, syempre yung benediction, no? Pag may feast day, no? Hindi lang basta holy hour, no? We celebrate it with benediction. Yan. So, yun yung mga napagpatibay na mga sakramento dito. Then, of course, no, yung other sacraments, dito naman, inaaral yun, no? Anointing of the sick, baptism, yan, may mga subjects tayo niyan. Yan. Siyempre, in preparation for future ministry, palagi, napagandang tignan, no? Alam mo, siguro baka eventually magkaroon tayo ng ganyang vlog, Father. No? Yeah. Yung day in the life of a seminarian o day in the life of a priest. Para yung mga kapamates natin ma-encourage, no? Na i-try, i-consider ang vocation At to the priest. masaya, masarap, makabuluhan ang buhay ng isang nagpapari. Oh. So, alam niyo ba, isa pang share namin, no? Ang Holy Apostles Senior Seminary at yung seminary pinanggalingan ko, whether it's San Carlos or San Jose Seminary, hindi lang naman kami puro taga Metro Manila. Yeah. Meron din kami mga kasamang galing sa mga provinces. And it's a joy to encounter the community. No? Correct. No? So, ibig sabihin, na-expose tayo sa iba't ibang mga tao from different region and different places. No? Maybe sa mga different country, nagkaroon ba na klaseng foreigner? Walang foreigner pa. Sa San Carlos. Sa San Carlos, Sa San Carlos, may mga Chinese na classmates. Galing sa Lorenzo Mission Institute. Yes, dahil doon. No? Pero yung dito, sa seminaryo, meron dito OFW siya. So, nung na-ordain siya, supposedly, dapat dito sa Pilipinas yung diocese niya. Tinake niya yung diocese niya doon sa Middle East. Since naramdaman niya, doon siya tinawag. At kesa bumalik sa Pilipinas para maglingkod dito, doon siya naglingkod kung saan siya tinawag na bansa. No? So, bumalik siya ng Qatar. Doon siya nag-serve bilang pare. At Si Father ano yun, di ba? Rodel. Yan. Shout out sa iyo. At alam niyo mga kapemates, yan yung exciting part ng mga community life kasi hindi naman po kami puro anghel. Tao din po kami minsan, may mga tampuhan, misunderstanding, no? Pero at the end of it all, our brotherhood, our friendship, that which keeps us together dito sa seminar. Yan, and speaking of tampuhan, nakita mo yung mga malilit na classroom doon kanina, ang tawag namin doon, consultation room. So kapag meron kayong hindi pagkakaunawaan, punta ka doon. Doon yung pag-usapan. Akala ko Doon yung pag-usapan naman. Meron ganyan yung mga eksena noon, no? Yung mga magmuntik na mag-abot. Pero syempre, no, kaya nga tayo nandirito, nag-aaral, kinikilala yung sarili para hindi umabot sa ganun. Pati eventually, real talk, darating yung panahon, pag nasa parokya na tayo, Father, we will also encounter iba't ibang mga ugali, iba't ibang mga dynamics. Sa seminary pa lang, medyo na-train na tayo how to handle yourself, Anger management. Hindi mo yung babatuhin mo ng Latin book, ganun. Ay, hindi. May paraan dyan para pag-usapan. Pati syempre, yung pinakamahalaga dito yung pagkakaunawaan, still cooperation, still working together. Ang ganda, Father, ng buhay seminaryo at magandang pag-isipan natin ngayon. Isa pang common na question ng mga kapamates natin. Gaano ba, Father, katagal ang formation para maging pare? Yan, pag-usapan natin at balikan, isa-isahin natin sa pagbabalik ng Kape at Kampay! Nandito tayo sa Seminary Chapel, isa sa mga pinakamahalagang lugar sa isang seminaryo. Marami at kadalasang tanong ng mga kapamates natin ay ito, gaano nga ba talaga katagal para maging isang pare? Share ko lang sa inyo, pumasok ako ng seminaryo, 12 years old. Na-ordain ako, 31 years old. Do the math.
Pero syempre, lumabas kasi ako twice. Kaya kung i-count mo lahat, 4 years sa minor seminary, 4 years sa college, 5 years sa theology, tapos nag-waiting pa ako, mga more or less, 4 plus 4 plus 5, 8, 13, 14 years in the seminary. Ang tagal naman, Father. Kasi, mga kapimates, kailangan natin intindihin na ang pagtugon sa buhay pagpapari, meron niyang stages. At bawat stage, merong finofocus na growth or development ng isang magpapari. Ito po ay ayon sa updated Philippine Program for Priestly Formation. At nung panahon ko, ang tawag lang sa amin noon sa minor seminary, first year, second year, third year, fourth year. Tapos pagdating sa San Carlos, sa college, C1, C2, C3, C4. So college 1, college 2, college 3, college 4. Tapos pagdating sa theology, T1, T2, T3, T4. Tapos SPFY or PSIY. Pero ngayon, dito sa updated program, meron ngayong mga titles yung bawat stage ng formation. At sa bahaging ito, magandang pagnilayan natin mga kapimates. Ano nga ba ang iba't ibang stages ng buhay dito sa seminaryo? Isa-isahin natin. Ang unang stage ay tinatawag na propedeutic stage. Ito yung stage ng preparation, transition from the outside world to formation inside the seminary. Ito yung mga panahon kung saan nilelay yung foundations ng seminary life. Siyempre, sinasanay muna yung magpapari na nakadetach na siya sa family o sa kung anumang kabuhayan na kanyang kinagisnan. Dito, sinasanay ngayon ang magpapari sa tinatawag nating seminary schedule o seminary routine. Katulad nung diniscuss si Father Danichi kanina. Dito, sinasanay din higit sa lahat yung forming relationships. Lalo na pagdating sa tinatawag nating superiors or formators. Siyempre, sa labas, hindi pa naman sila sanay. Siguro, kung nakastay sa bahay, andun pa ang magulang. Kung namumuhay mag-isa, siyempre, hawak niya yung oras niya. Pero pagdating sa seminary, may sinusundang mga guidelines, may sinusundang schedule. Bakit nga ba may schedule? Sapagkat kapag naging pari na, honestly, wala nang bell. Kasi sa seminary, lagi kaming merong bell. Kapag nag-bell, ibig sabihin nun tanghalian, ibig sabihin lunchtime na. Pag nag-bell, mag-angelus. Pag magbe-bell, ibig sabihin yung next sa schedule. Pero honestly, ngayon pari na ako, wala nang bell. Kailangan kong bumangon ng 5:15 para pag-morning prayer. Kailangan kong bumaba para sa chapel, para mag-misa ng 6 a.m. Kailangan kong kumilos kapag may mga emergency. Merong sick call, merong kailangan puntahan, kailangan nakaayos lahat. All these are taught dito sa tinatawag na propedeutic stage, yung stage ng transition from outside world to seminary life. Pangalawang stage, tawag naman natin dito ay discipleship stage. Ito na yung sinasabi noon na mag-aaral na siya ng philosophy o papasok na siya sa major seminary. Ito yung panahon kung saan yung intellectual formation ay sinisimula na ng isang magpapare. Of course, sa propedeutic stage, pine-prepare pa. May mga classes pa rin naman. Pero pagdating sa discipleship stage, mas intense na, mas malalim na. Mag-aaral ka na ng philosophy. Father, bakit nga ba philosophy ang pinag-aaralan ng mga seminarista? Sapagkat philosophy prepares a future priest by equipping this person with the necessary tools for critical thinking, for reflection, and most importantly, to prepare the future priest for the study of theology. Sabi ng iba, philosophy is the handmaid of theology. Para maintindihan mo ang theology, kailangan mo muna ng philosophy. At mahirap mag-aral ng philosophy ha. Minsan masakit sa ulo. Ang dami-dami mong kikilalanin ng mga philosopher at yung kanilang mga tinuturo. Pero at the end of it all, remember, we study for the church. Mahalaga din sa buhay ng seminaryo yung tinatawag nating pastoral ministries.
As a discipleship stage, unti-unti ini-introduce na ang seminarista sa tinatawag nating pastoral ministries. Naalala ko noon, nag-apostolate kami sa San Rafael, Bulacan. Year 2001 yun. Wala pang signal sa lugar na iyon. Kailangan namin umakyat ng bell tower para makakuha ng signal. Wala pang smartphone noon ha, Nokia 5110 pang cellphone ko noon. Tapos noon, naalala namin, yung mga daan doon talagang rough road pa lahat. Tapos doon, yung palengke noon, talagang mag-o-open siya 5 a.m., alas 7 na umaga, sarado na siya. Mahirap yung buhay sa apostolate, pero dito ko na-realize na oo nga, iba't ibang uri ng pamumuhay, iba't ibang uri ng tao ang kailangan naming makasalamuha. Na-assign pa nga ako sa Santa Barbara, San Antonio, Nueva Ecija. Kung saan namuhay kami bilang magsasaka. Nagagapas kami, nag-harvest. Yung nakikita yung nagtutuyo ng mga palay. Yun ang buhay namin noon. Kailangan namin makapamuhay. Na-experience namin yan sa tinatawag na discipleship stage. More than that, sa discipleship stage, dito rin pumapasok yung pagkakaroon ng community responsibilities. Tinuturuan na kami na mag-handle ng grupo para in the future, marunong din kaming mag-handle ng bigger groups, lalo na kapag nasa parokya ka na o nasa diocese ka na. Third stage, ang tawag natin dito ay configuration stage. Ito na yung theology. Theological studies na ang focus ng isang magpapare. Sa configuration stage, katulad ng salitang configuration, meron ng modeling, meron ng sinusundan. We model our lives to that of Christ. At dito, mas hinahanda na ang nais magpare patungo sa tinatawag nating priestly ministry. Hindi lang padating sa aral, kundi pati na rin sa mga pastoral assignments. Dito, pinapalala na kapag tayo nag-aaral, we study for the church. We don't study for grades. We don't study to get higher or better assignments. Kundi tayo nag-aaral para sa ikabubuti ng simbahan. Lahat ng pinag-aaralan ay para sa future ministry. Minsan nga nagbibiruan kami, bakit ba kailangan pang mag-aral ng Trinity? Bakit pa kailangan mag-aral ng grace? Mga subject na minsan nakakahilo para sa amin. Bakit kailangan namin mag-aral ng canon law, ng scriptures? Of course, magagamit namin ang lahat ng ito kapag kami ay naging pari na. True enough, karamihan, if not all, ng napapag-aralan sa seminaryo, applicable sa buhay sa pari. Pero minsan, may mga bagay din na hindi namin natututunan sa classroom. Natututunan namin dahil sa interactions, especially sa mga offices, katulad ng chancery work, katulad ng mga commissions, social action, and the like. Lahat yan dumadaan at pagdadaanan sa tinatawag nating configuration stage. Meron tinatawag na isa pang stage. Ang tawag dito yung pastoral stage. Ito yung synthesis ng vocation ng isang magpapare. Noong dati kasi, pag-graduate ng theology, ino-ordain na kagad bilang transitional deacon. Deacon at the service of the church, already part of the holy orders, pero temporary lang ito. After 6 months or a year or so, gagawin na siyang pare. Pero bago yon, nakita ng simbahan na mahalaga na meron ding isa pang stage ng integration into the diocese and the pastoral life. Ako po'y dumaan din dito. Dumaan ako dito mga 1 year and 7 months. Napunta ako sa iba't ibang mga parokya. At dito yung ganda ng experience ng isang magpapare. Kasi yun nga, unti-unti mo nang na-apply yung iyong natututunan. Of course, hindi lahat pwede mo pang gawin. Hindi ka pa pwede mag-sickcall, hindi ka pa pwedeng magmisa, hindi ka pa pwedeng magpakumpisal. Pero yung patikim na iyon, it brings forth a lot of excitement and at the same time, it brings forth that sense na, oo, malapit na ako. Kaya kailangan ma-integrate na ako, makapasok na ako sa diocese, makapasok na rin ako sa buhay ng parokya. Sapagkat malaki ang pagkakaiba ng buhay seminaryo sa buhay parokya. Sa buhay sa seminaryo, sa buhay sa diocese.
And all these are preparation for future ministry until makarating tayo sa pinakahihintay ng lahat, ordination. Ito yung sinasabi nating stages in the life of a seminarian. Stages of the formation to the priesthood. Actually, pinag-usapan natin ay para sa diocesan priesthood. Pagdating sa religious life, iba rin yung buhay. Meron pa yung novitiate, meron pa yung iba-iba pa mga stages. Pero yun nga, kapatid, consider the priesthood. Maybe God has considered you. At ngayong na-explain na natin kung gaano kahaba at ano ang stages ng formation sa seminaryo. Siguro ang next nating tanong handa na ba ako mabigay ng yes ko kay Lord? Siguro maganda pag-usapan yan sa Life Hacks. Dito lang sa pagpapatuloy natin sa Kape at Kampay. Father! Ang dami-dami ng mga librong kailangan basahin. Tingnan mo yan. Studios tayo. At kita mo yung mga libro natin. Magaganda pala mga libro niyo dito sa library. Oy, nako. Alam mo, hindi matatawaran ng pagbabasa ng libro dito dahil talagang isipin mo kung pwede nalang pakuluan ng libro at inumin dahil sa dami ng pinapabasa sa aming mga libro, ay gusto mo na lang yun ang gawin. Oo, Father, yung mga libro ninyo, meron kayong tungkol sa mga, lifestyle, no? Ayan, of course, tapos, sa Cathedral. Cathedral. Tapos may Yolanda, no? Tapos meron tungkol sa culture, the changing face of the Filipino. Siyempre, hindi mawawala, napakalaga, Bible commentary. Ayan. At ito, Father, familiar ba kayo dito sa kwentong ito? Ano yan? Hope for the Flowers. Hindi. Ginagamit ko to sa homily, Father. Anong... Kwento ito tungkol sa nagtatago sa cocoon, tapos nagmamadali siyang lumabas para maging butterfly. Oh, wow. Parang iba yata yung pinapatungkol mo dyan. It just sounds familiar, no? Pero, total lang, 1, 2, 3, 4, 5, Father. 5 life hacks na tayo ngayon. Oh, wow. Ano itong 5 bagay na ito? Alam ko mukhang marami na tatatay, Father, mabubudol at mga makukumbinsi na pumasok ng seminaryo. Kaya meron kaming 5 life hacks. Ano yung gagawin ninyo to prepare yourself to say yes to the Lord in entering the seminary life? Yan. Okay, simulan natin. Yung una, very basic. Cultivate a life of prayer. Ayun. Siyempre, papasok ka na seminaryo, di ka marunong magdasal. Kailangan, sanay ka na. Basic, no? Dapat magsimula yan sa Holy Eucharist, sa Misa. Yun man lang yung maging consistent ka sa pag-attend ng banal na Misa, kung hindi araw-araw, linggo-linggo, o yung talagang mas mapalalim mo, yung iyong spiritualidad sa pamamagitan ng pagsisimba. No? Siyempre, dyan naman talaga nakaugat at yan ang ating puso ng ating bukasyon sa banal na misa. Oh, some of young people, mga nagtatanong sa akin about discernment, no, marunong na nga mag-liturgy of the hours. No, at maganda, no, if you are, kung sanay kayo or may alam na kayo, it would be helpful kasi yung liturgy of the hours, Father, is the official prayer of the church. Lahat ng oras sa isang buong araw ay mayroong panalangin at ang buhay natin nakaugat sa panalangin, Father. At yan ang dinadasal ng mga nating mga religious at ng mga siyempre, yung mga contemplative, no? Talaga, yan yung panalangin natin para sabay-sabayan sa buong mundo. Lahat ng may pare, may madre, lahat ng mga monk, yan din ang mga ginagamit na panalangin. Oh, siyempre, Father, malaking bagay din yung mga devotions. Of course, the devotion to the Blessed Mother and the saints. Yan ang ikaw, ating Father, pinapalalim. mga devotions mo yes, yan. of course, siyempre sa mahal na ina. Emphasize talaga yan dito sa seminaryo, lalo na sa aming batch. Alam mo, bawat year, meron kayong i-designate na ano ang title ng Mary na batch image ninyo as a companion for your journey, no? Sa amin, sa dami ng titles ni Mama Mary, ang batch image namin ay yung Our Lady of Mount Carmel. Kasi mas marami sa batch namin na associate kay
Mount Carmel. Well, lalo na ako, no? Birthday ko yung feast day niya. July 16. Yan, oo. So, talagang associated talaga ako kay Mount Carmel. At ganoon din sa iba pa. No? Pag merong maraming mga Bicolano, so, Our Lady of Peña Francia. No? Yan, ganyan. Yung pag mga maraming mga taga Batangas. So, mga ganyan. No? Yung title ni Mary na mas associated sila at para maging companion nila sa journey nila sa seminaryo. Oo. Apo, siyempre sa seminaryo, yung mga devotion to the saints. Of course, ang na-develop ko naman devotion to the saints, Saint Joseph, siyempre, Yan, number one. No? unang-una. Kailangan, siyempre, dahil siya yung patron of the Universal Church, the husband of Mary, the foster father of Jesus, and of course, carpenter, dahil yan ang patron saint namin sa seminaryo. Siyempre, Saint Ignatius of Loyola. Yan, yung Dahil spirituality nyo. Oo. Dahil dumadaan tayo sa tinatawag na spiritual exercises o long retreat. Kami rin, meron yan, no? Saint Ignatius, inaaral pa namin yan, no? Isang semester at saka kasama sa 30-day retreat. 2 semesters pala, 1 year. Wow! Yeah, sorry. 2 semesters, that's a preparation para sa 30-day retreat. Wow! So, subject Grabe. talaga yan, no? Oh. Kasama na doon yung iba pang subjects ng saints about Saint Teresa of Avila. No? So, yan, spirituality rin yan ng ating John of the John Cross. of the Cross. Kaya Kasama rin yan. si Isang Father sem rin John yan. Barro, no? Yan. Ayan, Dark Night of the Soul, Yan. pati Interior Castle, di ba? Yan, ba't importante itong mga to? Siyempre, ito yung bubuo sa spirituality natin bilang pare. So, talagang inaaral yung buhay nila at kung paano ito makakatulong sa ating buhay pagpapare, sa ating paghuhubog ng ating spiritualidad. Ayun. So yan yung una, cultivate a life of prayer. Number 2 tayo, Father, develop a heart for service. Karamihan sa mga talagang pumapasok sa seminaryo, merong background on service. Whether it is service in the church or service in the community. Ikaw ba, Father, ano ang background mo ng service nung bago ka pumasok sa seminaryo? Altar server, syempre. Altar server. Altar server tayo sa high school. Oh. Tapos eventually, kahit nasa labas ako ng seminary, nagtuloy pa rin ako sa pagsaserve at the altar. Hindi ako pinigilan at pinagbawalan. Kaya yung pagmamahal sa altar, pagmamahal sa paglilingkod sa Panginoon, lalong nagtibay. Ikaw, Father, ano service mo noon? Ako, dalawa. So, una, ako ay naging lectors and commentator ministry. So, nag-serve ako sa liturgy as lector or commentator. Then, of course, natap din ako ni Father Eugene David, yung aking parish priest. Father Eugene, gumagawa ng musik. Yan, natap niya ako maging youth coordinator ng aming parokya. So, yun, dalawang yun ang ginampanan ko. Naglingkod muna ako bago ako pumasok ng seminaryo. At yun yung naging background ko. At tingin ko rin, doon ako mas napalalim, doon sa buhay na tinatahak ko at pinag-iisipan ko, pinagdidiscernan ko, which is yung pagpapare. Of course, kasi yung pagpapare, hindi lang naman yan puro dasal. No? Meron yung service, may pagbibigay, pag-aalay, paglilingkod, pagserbisyo, kasama yon. So kung hindi mo yun gusto mo lang ay dasal, maring ang pagpapare hindi para sa'yo. No? Meron din namang ganon. Ano yung mga ganon? Siguro yung mga contemplative. No? Kung gusto mong dasal, walang problema. Puro ka dasal. No, pero bilang pare, lalo na diocesan, meron tayong aspect of service. So, yun yung isang maganda na hinuhubog sa atin na meron dapat tayo, no, puso sa paglilingkod. Sa amin nga, meron pa kaming social action apostolate kung saan, natututo kaming mag-organize sa mga relief operations. Yan. Tapos, kapag may nasunugan, alam namin ang unang gagawin. Pati yung mga background on housing, social justice, no? Kasi totoo, sabi ni Father Danichi, ang buhay ng pare, lalo kung diocesan priesthood, hindi lang puro yan dasal at misa. Kailangan in charge ka rin sa community, the immersion to the poor. Matik yun di ba? Na parang pag may bagyo, binubukas natin yung simbahan. No? Pag may nasunugan, hindi naman pwedeng magbulag-bulagan yung simbahan na hindi magpakain, hindi magbigay ng tulong. So, talaga, kailangan may puso ka sa paglilingkod. Kasi kung wala, paano mo gagampanan yung ganun? Yung pagiging ama ng parokya. Na parte doon, na parang tunay na ama ng tahanan. No? Yung maglilingkod ka, gagawin mo ng walang bayad. Kundi gagawin mo lang dahil may puso ka. Diba? Sayang naman kung nagpari ka nga, nakatago ka naman sa kumbento. Yan. Nandun ka lang, di ba? Punta na tayo, Father. Number 3. Pangatlo, find a discernment
companion. Yan ang isa pa sa mahalaga rin. Nagkaroon ka ba ng discernment companion mo, Father? Well, of course, nung medyo nararamdaman ko na nagugustuhan ko at natutuwa ako sa ginagawa kong yon, nagtanong ako. Unang-una, syempre, tatanungin mo yung unang pare na kilala mo, no? Which is Father Eugene David, di ba? So, tatanungin mo. Yun yung importante. Kasi, totoo naman talaga na hindi mo maunawaan ang lahat. No? So, lalapit ka dun sa may alam. No? Di ba? Para bang ikaw may sakit. No, kanino ka magtatanong? Lalapit ka syempre sa isang doktor, 'di ba? Kung ikaw ay merong assignment na hindi mo alam, lalapit ka doon sa teacher na nagtuturo ng ganung subject. At parang ganun din. Kung sa iyong pagninilay, may hindi ka naunawaan, may hindi ka naintindihan sa nararamdaman mo, punta ka sa pare. At yan yung magiging companion at gabay mo para maunawaan yung pinagdadaanan mo. Yun. Sa akin Ikaw naman ba, naging discernment companion ko, naging parish priest, no? Shout out na lang, Father Ray Anyatco. Oh, yan, of course. Number 2, Father Greg Ramos, alumnus din dito. Yes. Naging parish priest ko yan si Father Greg. Dating PMA-er. Dahil ating PMA. Tapos, yung isa hindi ko makalimutan talaga na nag-encourage sa akin, si Father Mads Arroyo ng Archdiocese of Davao. Kasi palabas ako ng seminaryo noon. Sabi niya, bakit ka lalabas sa seminaryo? Sabi ko, Father, hindi pa ako ready. Ano sabi niya? Sige, okay lang. Take time. Usually, hindi mo maririnig yung masalitang ganyan sa pare na pag lumabas ka, padidisappoint usually. Pero maganda sabi niya, take time when you're ready. And of course, Father Jeff Manlaping, ating minamahal na kaibigan, who encouraged me throughout. Maganda, meron ka nakakausap. Tama si Father Danichi. Meron ka nakakausap nang sa gayon, maiintindihan mo ano yung landas na tatahakin. At Father Kevin, ito hindi lang ito para sa mga laiko o sa hindi pare, no, yung companion. Hindi. Kahit Santo Papa may spiritual director. Yes, oo. Kaming mga pare may spiritual director. Ang mga obispo may spiritual director. Ako kaya shout out Father John Barro, siya ang aking spiritual director. Pero una kong spiritual director si Father Dave Concepcion. Wow, big time. Kailangan ko lang magpalit kasi naging siya yung aming Dean of Seminarians. So, hindi pwede. So, kailangan ko mag-transfer kasi siya na yung isa sa mga hahatol. So, kailangan maiba yung... Internal forum, external Yes, forum. that's right. Sa akin naman, spiritual director ko, shout out, Father Lawrence Festin. Ayan. Up to now. Oo. Hindi na. Ang up to now ngayon, si Father Joey Martin. Oo. Naging rector pa na Naging sa rector Carlos. na sa- Pero nasa San Jose ako, ang naging spiritual director ko naman, Father Thomas Green of the Society of Jesus. Yung mga nagsusulat ng mga libro. Yan, libro. The prayer, Oo. diba? Oo, kaya Yeah. salamat sa mga spiritual guide. Okay, punta tayo sa number 4. Pang-apat. Invest, mali. Diba? Invest in meaningful relationships. Kasi kapag pag nasa seminaryo ka, hindi naman ibig sabihin puputulin mo yung relasyon mo sa pamilya, sa mga kaibigan. Meaningful relationships still matter. At sa seminaryo, sabi nga natin kanina sa kwentuhan natin, relationships with classmates, Yes. with superiors, and even the staff in the seminary, Father. Correct. And especially dahil tayo'y pare, marami tayong nakakasalamuha, marami tayong pinaglilingkuran, no? Hindi ka naman naglilingkod na walang puso o hindi mo naman ginagawa isang bagay na detach ka. No, you attach yourself with a meaningful relationship. No, ginagawa mo isang bagay dahil ikaw ay may relasyon, pero again, meaningful, hindi intimate. Hindi iba yung meaningful sa intimate relationship. Yung intimate, exclusive yun masyado. Yes. Ang meaningful, you're for all. No, may lalim, meron kang pwede kang available para sa lahat, no? So may kabuluhan yung iyong pakikipagrelasyon sa mga tao na nakakasalamuha. Ako sa tingin ko sa seminary, ang meaningful relationship, yun sa mga staff, lalo na sa mga nagluluto. Yes. Alam mo bakit? Doon ko nakukuha kung anong part ng chicken na Ayun, gusto ko. sasabihin ko sa Pati yung mesa ilalagay, Oo, tapos doon yung soup, gano'n. Hindi, kailangan din kasi yung mga staff, lalo na po, pag naging parish priest, no? Father, yung parish staff natin, Yes. hindi lang sila kasambahay, kundi sila ay miyembro ng pamilya. We Correct. treat them as family and we learn it in the seminar. Yes, at yan yung dapat na meron. Meaningful relationship. At panghuli, give it a try. Sayang naman ang lahat kung di mo susubukan, di Correct. ba? Sayang ang pagsisimba mo. Sayang ang meaningful relationship mo. Sayang ang heart of service mo. Sayang ang meron ka pang spiritual director kung di mo naman susubukan. Doon mo malalaman Oo. Ang hirap kasi, Father, minsan natatakot tayo sa rejection. No? Don't be afraid. Yes. It's okay. At least you gave it a try. Yes, alam mo, ako nga, Father, no, sinubukan ko lang din. Ang aking, kumbaga, naging condition o
kumbaga, sign ko sa sarili ko na kapag hindi ako tinanggap, then I know the answer already. At least, di ba? No, doon naman magsisimula yun. Oh. So, tinanggap ako. Di nagtuloy-tuloy. Diba? Diba? Kasi doon mo lang naman masubukan. Pag pumasok ka, pag nandun ka na, di ba? I mean, yung whole journey mo, yung everyday mo na paggising sa umaga, it's a trial. No? Gusto mo pa ba? It's a choice. Pipiliin ko pa ba? So, yun naman yun eh. Yun naman ang mahalaga. Sa lahat ng ito, ng pagdinilay mo, sa lahat ng ginagawa mo, saan pa't hindi kung di ka magsusubok? Sabi nga ng Coldplay, if you'll never try, you'll never know, di ba? Kung di mo sinubukan, paano mo malalaman? Kaya huwag matakot, no? Ang maganda nga dito, Father, is at least we see. Ang importante din sa trying, if ever this is not for us, then we know that God has a better plan. Yes. Hindi parang ito yung katapusan ng mundo na hindi ako natanggap, maghihinagpis na ako, Yes. Father. Sabi nga rin, no, yung the greatest regret in life is not rejection, but because you did not You didn't try. try. Diba? Yung dahil, hindi yung nag-reject ka, no? Kaya para sayang or mag-regret. Hindi. Hindi mo kasi sinubukan. At yun, di ba? Pagbabalikan mo yung buhay mo, sana pala sinubukan ko. Sana pala tinignan ko. Walang masama doon, di ba? No? Anyway, kaya nga naman talaga subukan para mas maintindihan at makita. At yun nga, no, kung sakali mang hindi ito para sa iyo, marami namang way of life. At yun nga, maganda pag-usapan, no, vocation is not only about priesthood or religious life, even married life is a vocation. Yes. Single blessedness. Single blessedness is a vocation. So at least, yun ang maganda. No? You really search for your vocation for you to be completely happy. Ayun. No, maraming lost eh. Kasi, sabi ko, no, lagi, maraming nag-iisip, pero kakaunti ang nagdi-discern. No? Yung nag-iisip, of course, pumapalya madalas ang isip. Pero when you bring it to prayer, pag pinagdasalan mo yan, no, kahit kailan walang pumalya, lalo na pag pinagdasalan. Oo. Kaya nag-invite kami, no, sa mga kapimates natin, no, give it a try, no? Subukan ninyo pumasok ng seminaryo at makakatulong itong 5 life hacks natin. Father, isa-isa natin. Number 1. Una, cultivate a life of prayer. Number 2, develop a heart for service. Number 3, find a discernment companion. Number 4, invest in meaningful And relationships. number 5, give it a try. Ako, Father, mukhang ang dami na natin napag-usapan at Sana napag-nilayan. naman, may mabingwit tayo kahit isa, Oo. dalawa, di ba? Parang magandang kanina nung makwentuhan natin yung tungkol sa mga experiences sa seminaryo, mas makapag-encourage pa tayo sa mga kapimates natin. Pagkwentuhan Mamaya, natin. Pagkwentuhan pa natin yan sa pagbabalik ng Kape! At Kampay! Na nag-bell pa. Yan, sakto. Buzzer beater. Oo, nag-bell pa. Father, ang ganda naman ng refectory ninyo. Yung refectory namin sa San Carlos, walang Milo. Ganun ba? Well, kami, everything is provided, pero kailangan, no, mag-aaral ka. Kailangan, no, tatapusin mo yung trabaho mo. Kaya lahat yan, available dyan, pero para makatulong sa mga gagawin mo. Wow! Di ba? Oo. Father, natutuwa naman ako sa yung seminary tour. Siguro para mas ma-encourage natin, mas marami tayong mabudol Yan. na mga kapimates sa mag-exam sa seminaryo. Entice pa natin sila. May tayong mga katanungan at pag-sharing. Father, number 1, most memorable experience mo sa seminaryo? Nako, sa totoo lang, madami. Pero isa sa mga hindi ko makakalimutan, of course, yung mga psychological activities namin dito. No, ano yon? Yung specifically nung reparenting the child within. RCW? RCW. Oo. No, alam mo, Father, mahal yon, 'di ba? Kumbaga kung iti-take mo yon sa labas, medyo mahal siya kasi yun yung healing the inner child within, no? Lahat tayo may mga ganon. But memorable yun sa akin kasi sabi ko nga kung hindi man ako natuloy naging pare, kung hindi ako na-ordain, hindi na rin ako lugi.
sulit yung lahat ng mga napag-aralan, sulit lahat ng mga input, yung mga natutunan ko dito. Kasi pakiramdam ko, hindi ko yung matututunan kung hindi ako pumasok sa seminaryo. At isa yon yung RCW na yon, yung seminar na yon, nakatulong sa akin para mas kilalanin ko yung sarili ko at mas mapalalim ko pa yung pagkilala ko sa sarili ko. Ikaw, ano yung memorable mong experience sa seminaryo? Memorable experience, yung mga community meeting. Oo. Sa seminaryo sa San Jose, ang tawag namin dito Pawaw. So lahat ng mga nagmi-meeting, Pawaw? Pawaw, P-O-W-W-O-W, Pawaw. Ano yung sabihin? Pawaw, pero hindi ko alam. Pawaw, Okay, basta akala ko acronym. Okay, sorry. Pero hindi siya acronym, basta Pawaw. Ang nangyayari is, dito ngayon mga issue na mga pinag-uusapan yung masyado magaspang yung tissue paper. Mga ganon. Tapos yung mga tungkol sa Magbubukas ba ng aircon o hindi? ayan, yung mga ganyan. Tapos mga tawag dito, mga diskusyon tungkol sa bakit walang balat yung chicken. Bakit walang taba yung yung pork chop, no? So marami pati syempre mga issues about yung mga current events, ganun. Ang di ko makalimutan dito kasi yung mga ka-meeting ko dito sa mga pawaw na ito, mga kapatid na pari ko na rin na siyempre dati may tampuhan, may mga hindi misunderstanding. Pero at the end of the day, we are brothers for life. And whatever we picked up in the seminary, we bring in our respective ministries. Very Galing true. na, Father. Very true, Father. O sige, pangalawang tanong, most memorable classmate or contemporary mo sa seminaryo? Oh, most memorable. Ako siguro, si Father Arnel. Si Father Arnel Calata. Father Arnel Calata, no? Bakit siya memorable? Kasi during my time, ilan lang kaming Manila priests. Manila seminarians. So, very konti, no? So, mga contemporary kong Manila, si Father Roy De Sena, Father Rector, mag-thank you tayo kay Father Rector. Ayan, oo. Father Roy De Sena at kay Father... Gerard, yung doktor na sinasabi ko. Sunod, si Father Douglas Badong. Of course, D-Day. Yes, and sunod, si Father Arnel Calata na, and then ako na. So, timo, apat lang kami. No? Apat na kami seminarista ng Manila. So, si Father Arnel, very close ko kasi bata pa ako nung pumasok eh. So, 24 lang. So, ako yung closest na age na sa kanya. Siyempre, yung mga ahead sa akin, yung mga mas matatandang mga pari ng Manila. So, kumbaga, si Father Arnel, kami yung mas nakakaka-jive at nagkakaunawaan ng maraming bagay. Kaya, yan memorable sa akin dahil sobrang nakatulong yan sa akin sa formation ko. Dahil, siyempre, Manileño, yung mga actuations, mga kultura natin, siya yung una nakakaunawa sa akin. Yan. Ikaw, sino yung memorable, batchmate or contemporary? Siyempre, ang ikono ng Archdiocese of Manila, si Reverend Father Gilbert Cabigting. Oo, taga dito rin yun. Oo, taga dito din. Ay, hindi, no. Sorry. Archdiocese of Manila. Archdiocese of Manila, pero San Jose. Yes. Oo. Ikaw Kaya naman memorable yun. yan kasi meron kaming grupo, ang tawag namin Extra Rice Incorporated. Oh. No? Kasi ang lalaki namin, Kayo yun. mahilig kami sa Extra Rice. Nagkaroon nga kami, kinikwento ko kanina kay Ate Sharon, yung nagkaroon kami yung nag-donate kami ng mga goods, nagdala kami ng goods sa Masantol, Pampanga. Tapos nun ang nangyari, meron kaming pagkain ng mang-inasal. Paramihan ng kanin. Nakailang ka? 7. 7. Pero merong nakatalo sa record. Ito yung Sino? panalo talaga. Itatago na sa pangalawa, Father J.D. Saldivar. Wow! Archdiocese of Manila rin yun. Wala mo kailang kanin? 10. 13. 13 cups of rice ng isang manok. Oh, PM1. Wow! Pero ang palaging memorable ko is kay Father Gilbert is, balanse kami eh. Siya yung magaling sa math, ako yung magaling magsalita. So parang teamwork kami. At yun nga, I appreciate the brotherhood and the friendship that Father Gilbert and I spent in the seminary. And until now, no, nakikita ko pa rin siya dyan sa mga establishments. Yes. No? At I'm very proud kasi ang taasan ng kanyang... Siya naman ang ikono ng Archdiocese of Manila. Oo. Tapos yun nga, all the experiences that we had, kaya sa mga pawaw, sa mga interactions, no, it is good to have a brother who understands. Hindi ko pa rin ma-imagine paano, inaamoy lang ba yung manok nun? Marang sinusubsob yung buto tapos dumudukot ka ng kanin. O baka naman dinadami yung sabaw. Di ba bawi sabaw? Pwede gawin. Pati yung yung Pati chicken oil. Oh, sige. grabe. Ito, last thing, no? Most memorable advice that you have received as a seminary. Simple, Father. Ito hindi ko talaga malilimutan. Yung advice na persevere. Yun lang. No? Siyempre, dito, daming pinagdadaanan, daming hirap, daming struggle, sabay-sabay. Pero yung advice na laging sinasabi, tinatapik lang, persevere.
no? Persevere. Oh, ibig sabihin, no, pagsikapan mo pa, matatapos din yan. No? At totoo naman talaga, no? Naitapos, nairaos, at nakatapos. Andito no? na tayo ngayon. Andito pa din, no? Pero yun yung pang-araw-araw na pag may struggle, persevere. No, persevere. Totoo naman talaga. Very true yun. Very simple para sa akin, pero yun yung laging nagpapalakas ng loob. No, persevere. Ikaw, ano yung memorable mong advice? Still in the same line, nung gumraduate kami sa seminary, may binigay na gift, no? Merong dolphin ba yung balyena, no? Na stop to yung aking BEC. Nakalagay doon, just keep swimming. Oh. Just keep swimming. Ganun pa rin, persevere din, no? Kasi by that time, no, I found out na I will not yet be ordained. Pero sabi na, just keep going, just keep doing good. Kahit na wala kang ministry, kahit hindi ka pa ordained, tuloy mo lang yung good na ginawa mo and darating yung panahon. Ang ganda ng kwentuhan natin, Father. Correct naman talaga. At wala naman talagang sukuan. Kahit seminaryo o sa labas, walang sukuan sa buhay. At yun nga, no, siguro at this point, Father, tuluyan na natin ibudol ang ating mga kapimate sa mas makalalakihan na attracted sa buhay seminaryo to give and consider the priesthood. Give it a try. Yan, open ang marami, iba't ibang klase ng seminaryo, ang San Carlos Seminary, para kung ikaw ay high school graduate, open ang San Carlos Seminary. Kung gusto mo naman ng partly religious, partly diocesan, open ang Lorenzo Mission Institute. Yes. At andyan din yung San Jose Seminary, siyempre, pati open UST, din, di ba? UST Central Seminary din. At kung ikaw ay late vocation, no, gumraduate na sa labas, nagtrabaho, at gusto pa rin, nag-iisip na magpare, Holy Apostle Senior Seminary. Ayun. Ma-plug ko lang yung aking alma mater, Our Lady of Guadalupe Minor Seminary, na tumatanggap ng mga early vocations Yan, naman. mga no? high school. High school. Pati po yung bali junior high and senior high. No? At kapag nag-senior high kayo sa minor seminary, magiging teacher nyo ako. Humanda kayo. Pero more than that, no? Mga kapimates, no? Pinamaganda po dito. Let us listen to the voice of God. Yung mga points natin, Father, tungkol sa bukasyon, Yeah. paging bukas, sa misyon, at higit sa lahat, ang buhay seminaryo, paghandaan, enjoyin, at higit sa lahat, learn from it so that we could become shepherds in God's time. Yan, sana meron tayong nabingwit, sana meron naging interesado, at kung interesado kayo, please comment below, no? Basahin natin yung kanilang kwento, o kaya magtanong kayo, mag-message kayo sa amin ni Father Kevin at Father Danichi, sasagutin namin kayo. At syempre, no, kahit anong panahon man ito, contact yung inyong vocations director sa At inyong parish priest. at parish priest para matulungan kayo sa discernment ninyo. Okay, sa tingin ko, Father, ang dami na natin pinagkwentuhan. Oo nga, at yun ang ating pinagkapihan ngayong araw. Salamat, Father, for touring us around the Holy Apostles Senior Seminary. Yan, see you again. At kung kayo ay napadaan dito sa Guadalupe, open na ang mga seminaryo para silipin, bisitahin. Pwede naman. May mga vocation, di ba, may mga search-in minsan. Yung mga maganda Yes. Mag-try din kayo sa search-in. Check nyo sa mga Facebook page yan. Yung ipa-flash na dyan. Mga Facebook page ng mga seminary para mas makita ninyo ano yung mas mababagay, at kung may schedule sila, give it a try, Father. Give it. Yan. Muli, ako si Father Danichi Hui. At ako naman si Father Kevin Crisosto. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay dito lang sa Kape At Kampay. Yun! Wow! Para sa life na tama ang timpla, magkahalong saya at pananampalataya. At sa bawat kwento ng buhay, tayo na't magkape at kampay. Tayo na't magkape at kampay.